Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senry Sauntiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senry Sauntiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senry sa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senry Sauntiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yon, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen Sauntiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin.
at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Blenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit
wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Senrisa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si
Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May dalawang minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay Alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasalit si Sister Elizabeth Carion. And kay Alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Nyanang Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng Office ni San Risa na si Attorney J. Becama, at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng Kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng Kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa Kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan.